Circulas. Ako nga po pala, si Marcelo Liboon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mar. Ang kwentong aking ibabahagi ay isa sa aking mga karanasan noong ako ay binata pa doon sa aming probinsya. Naganap po ito noong 1975. Ilang araw na lamang noon ay kapistahan na ng aming barangay. Kung kaya ay mainit ang nagaganap na labanan sa isinasagawang liga ng larong basketball. At sa tuwing may ganitong okasyon ay talaga namang dinadagsa ng mga tao ang bawat gabi ng mga palaro. Pero sa pagkakataong ito ay hindi sa kalapit naming lugar ginanap ang paliga ng palaro dahil sa hindi inaasahang pagkakasira ng pasilidad na agad naman nilang kinumpuni ito, kaya nangangailangan ng ilang araw ng pagsasaayos. Kung kaya nang dumating ang hapon ay agad kong pinuntahan ang kaibigan ko upang makisabay patungo sa pinagdadausan ng palaro. Pero yan tayo no? Pag ako ang sasabay, iiwanan. Tapos pag motor ko naman yung ginamit, kahit gasolina wala man lang ambagan. Tapos ang dami pang dinadaanan. Kala mo tumatakbong konsyel. Opo. Dahil ika daw ng ina ng aking kababata, ay nauna na daw ito na gumayak dahil may dadaanan pa sila, kung kaya ay hindi na ako nasabihan at naisama. Ay sus! Mga dahilan. Alam ko na yun kasi ang totoo, merong iaangkas na chicks. Ganun yun. Sus! Ay aba Marcelo, masyado ka naman yatang seloso. Hindi yata ko nasabihang mayroon kayong relasyon ni Poldo. No, manang didit naman medyo malisyosa ka din Yun na nga basta na nga ako. Dadaan pa ako kay Mang Sidro para bumili ng gasolina ng 1 litro. Kasi nung nakaraan kasi yung magaling yung anak ginamit yung motor ko. Hindi man lang pinalitan yung gasolina. Tapos pati yung side mirror, hindi man lang pinunasan. Wow! Iba! Hindi lang kayo nagkasabay may panunumpat ka na yata Marcelo. Grabe ka naman maghinanakit. Iba ka iho, yung totoo. Ha? Magmampanang didit talaga. Grabe kayo mag-isip Ginawa ho. At baka wala na akong abutan Teka. Ito. Pakiabot nga ito kay Kanarsing. Kamo pusta ko yan sa grupo ng anak ko. Ikaw pa, ano ba ang iyong pusta? Ha? Ano? Pusta ko? Pustahan. Tambak na naman mamaya sa basketball yung anak nyo. Aray ko! Kapat mo kong bata to Pwera po yan. Aray naman manang didit. Sa totoo naman Saka bakit kayo pupusta? Palagi naman bangko yung anak nyo. Aray ko! Bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin mo. For your information, star player ang anak ko. Ha? Ano? Star player? Sa totoo lang naman. Utusan lang naman yung anak nyo palagi. Agoy, sa totoo naman tagabili ng yosi, tagabasahin ng coach nila tuwing nababad trip. Aray! Magtigil ka! Hindi totoo yan! At palagi ko yatang pinapakain ng kanin na may star margarine ang poldo ko. Ha? Dapat darak. Dapat darak yung pinapakain nyo kay Poldo para lumaki. Matangkad pa nga yung anak ng kalabaw ninyo kaysa kay Poldo. Che, magtigil ka! Aray ko! Aray! Inggit ka lang kamo kay Poldo ko. Kasi magiging star player ito ng NBA ang anak kong si Poldo. Ano? NBA? Kailan pa nagkaroon ng liga sa basketball ang mga nuno sa bunso? Tapos, pinagsuot pa ng uniformeng kulay green. Mapagkakamalang gasol yung anak nyo Aray ko! Aray! Lumayas kayo na nga!
Gina nga ho. Baka imbis sa palaro ako pumunta eh. Kay Mang Ompong manghihilot ako bumagsak nito. Eh parang nagsasabi lang naman ako ng totoo. Che, magtigil ka. Ayos. O sige na. Mag-ingat ka, iho, ha? Oo, sige na ho. Mag-ingat kayo pag-uwi. Sige na. Kayo din ho. Ingat ho. Matapos dumaan sa kabahayan ng aking kaibigan, ay sumaglit ako sa maliit na tindahan upang bumili ng gasolina. Saka tumuloy na patungo sa may pagdadausan ng palaro. Ilang sandali akong nagmaneho ng motor na hiniram ko lamang noon sa aking tatay. At sa aking pagbabaybay ng daan ay sa wakas natatanaw ko na ang tumpok ng mga taong patungo din sa aking pupuntahan. Na akin namang nakita ang ilang kakilala at isinabay na din, lalo pa ilang distansya na lamang at kami ay naroon na. Madilim na ng mga oras na ito, pero ang liwanag ng basketball court ay kasing ingay ng mga taong gigil na gigil sa pagsuporta sa bawat pangkat ng mandalarong kanilang tinatangkili at natitipuhan. At ayan nga po mga kaibigan, ipinasa kay number 4, Boy Toledo. Tumira ng 3, gising hanggang alas 3. At ayan nga po mga kaibigan, kinuha ang bola, piniribol, and there's number 4 going through red, 35 speed against the line with number 9, and boom! Speed against the number 8 and with a glorious run and agoy! Bakit ba? Ginawa mong karera ng kabayo eh. Akin na nga yan. Tabi. At ito na nga po mga kaibigan. At pinostihan ni De La Cruz. Dinaribol. Ipinasa kay Mansueto. Numero 8 sa letrang B. Numero ng mga babaeng papanghe. Sa N. Tineneng may 3 lalaki. Pinola sa letrang A. Agoy. Saka pa, magsialis nga kayo dyan. Wala lang ako sa sandali eh, ng pinagagawa nyo. Pre, puro laway nyo na tong mikropono. Alis yan, alis! Pabahon nyo, alis! Sir Narrator, dito po sa aming probinsya ay talagang pag sinabing basketball ay talagang dinadagsa po ito ng karamihan. Na kung inyo pong makikita lamang ay halos aakalain mo na narito ang buong barangay dahil sa kanilang mainit na pagsuporta. Na kahit papakin pa ng lamok ay wala kaming pakialam, basta lamang mapanood ang napakainit na laro dahil ito na talaga ang aming pinakapaborito libangan sa aming baryo. At ilang sandali pa ang lumipas. Sa wakas, natapos din ang palaro. Naghihiyawan ang kabilang pangkat na siya namang kalaban ng kupunan ng aking kaibigan dahil sila ang itinanghal na kampyon at naiwang nakatulala sa may gilid. Ang mga talunan. Wala! Tuto yung laro! Wala! Pandaraya! Ulitan! Hindi pwede to! Habang ako naman ay heto, tuwang-tuwa dahil naging triple ang aking napanalunan dahil doon ako pumusta sa may kabilang kalaban. Basic, di ba? Eh paano ba naman kasi mananalo tong sila Poldo eh? Yung coach nila, pandag. Tapos yung 3 kasama niya, ay hika. Yung 2 naman, tumatakbo, paika-ika. Tapos yung isa, hugot daw. Eh saan hinugot yun? Eh si Mang Rene na magpapansit yun, na mukhang pusod. Eh anong alam nun sa basketball? Tapos yung isa naman, kala mo nang didiri sa bola. Ayaw hawakan. Wala man lang sa kanilang umabot kahit hanggang balikat ng kalaban eh. Kala mo kinder. Agoy! Uy! Poldo! Poldo my friend! Basta! Anyero! Uy! Galing-galing ng laro nyo ah! Muntik pa kayo magkasundukan ng kakampi mo ah! Ganun. Huwag kang nasama sa amin ha. Eh dapat
Kasi, tumali na lang kayo sa may going bulilit eh. Aray! Sa totoo naman eh. Kita mo yung kalaban nyo. Hindi na nga tumatalon eh. Tapos, lahat shooter. O diba? Samantalang kayo, nagkakabaggaan pa. Muntik pa kayo magkasuntukan. Para kayong trumpo eh. Paikot-ikot lang kayo eh. Ganon. Rumpo pala Aray! Huwag kang kasama sa amin ha. Pero lang, ito naman talaga oh. Best friend. Tandaan mo. Kahit talo kami, pogi pa rin kami. No. Pogi pala kayo eh. Bakit hindi kayo dun sa may That's My Boy sumali? Aba, naraulo ko talaga. Ay! Yan ka na nga. Pero lang eh. Huwag kang kasama sa amin ha. Kakain kami dun sa may bahay nila Juanito. Uy! Teka! Best friend! Diba, nanay nun, yung masarap pagluto ng lomi, tapos palaging may soft drinks. Ay, wag naman ganun, Poldo. Pagkaibigan tayo eh. Sabay pa nga tayong tinuli, diba? Kaya nga ako nandito eh. Kasi tropa tayo. Tsaka, pagkaibigan tayo eh. Uwi ka mag-isa mo. Doon ka na. Yo! Aray! Be, bersih dito. Basta alam namin. Luto yung laban. Luto. Nagsasabi mo. Uwi ka mag-isa mo. Dahil talunan ang pangkat ng aking kaibigan, ay may kanya-kanya silang lakad. At dahil din dito, ay wala akong nagawa, kundi bumukod at humiwalay na lamang. Ngunit, bago ko umuwi, ay sinulit ko ang aking pagparito. Ilang sandali akong naglibang sa mga palaro ng peryahan at nang makaramdam ng pagkalam ng sikmura, ay pinunan ko ang aking tiyan. Ganito lamang kasimple sa probinsya, matapos ang mahabang pagsusumikap sa bawat hanap buhay, ay sandaling libangan ang aming uri ng pagtakas. Subalit, tila kay bilis ng oras at masyado na akong nalibang. Lumalalim na ang gabi at saka ko lamang naisip na medyo malayo pa ang aking dadaanan papauwi. Diyos mio! Kakainis kasi yung lobong yun eh. Umiilag pag tinitira. Kala mo may sariling buhay eh. Hindi mo matatamaan talaga eh. Ay! Nakauwi na nga. Lalagas yung barya ko dun ah. Hoy! Motor ko yan! Motor pala ito. Akala namin. Kalakal. Ay! Mukalakal! Para sabihin ko sa'yo ah, pinangkakarera namin to sa may Maynila. Balak bang gayahin yung setup ko nito eh, doon sa may Thailand. Baka di mo alam. Hala! Sinungaling! Jack! Sabi nga dyan! Aray ko! Sabi! Doon! Bakit? Binuhay ko na ang makina ng aking motor. Saka tumuloy na upang umuwi. At ilang sandali pa, nang natatanaw ko na ang bungad, ay nagminor na ako. Sandali muna akong huminto upang dukutin sa aking bulsa ang panindi ng sigarilyo. Dahan-dahan sa pag-angat ng aking ulo. At biglang natigilan ako. May naaaninag akong babae. Nakatayo doon sa may kanto, sa may tabi ng malaking puno. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Kumakabog ang aking puso at naninindig ang aking mga balahibo. Napalunok na ako dahil dito. Tahimik. At doon sa may gilid ng daan ito ay nakatayo. Nilakasan ko ang aking kalooban. Mahigpit kong hinawakan ang manibela, saka pinaandar ito ng dahan-dahan. Pero mas lalo akong kinilabutan nang biglang
namatay ang ilaw ng aking sinasakyan. Anak ng... Talagang ngayon pa, no? Hanip! Alam ko na to eh. Ilang beses ko nang napapanood sa Regal Shocker yung mga ganito eh. Umilaw ka. Umilaw ka! Ngunit, paglingon kong muli sa may babae, wala na. Wala na ito. Doon sa may ilalim ng puno. Nanlaki ang aking mga mata. Mas nangalisag ang aking mga balahibo. Dahil nang bumaling ako doon sa may gilid, ay narito na sa aking tabi ang babae. Ay, gusto ka naman, oh! Oh! Huwag ka namang ganun, miss! Ano na lang eh, kung may dala akong baril? Eh di bumulagta ka dyan. Ay! Miss naman eh! Huwag ganun! Miss! Habal? Sakay ka na sa akin. Miss! Tara. Hanggang labasan. Opo, Sir Narrator. Dahil likas sa amin ang maging matulungin at wala sa aking sarili na inalok ko ang babae na siya ay aking ihatid at pasakayin. Dahil sa kabila ng lahat ay mas nangingibabaw ang aking pag-aalala. Lalo pa, nag-iisa lamang ito sa may kalye, sa may 10 oras ng gabi. Naika ko pa sa aking sarili, baka isa lamang din ito sa mga taong tumatangkilik sa ginanap na palaro ng basketball kanina lamang. Kung kaya ay hindi kakayanin ng aking konsensya na siya ay baliwalain na lamang doon sa may daan. Naika ko pa nga noon. Miss, saka punta. To the moon? Sensya ka na kanina, ha? Eh, nabigla lang ako eh. Muntik na kita tuloy suntukin. Alam mo na, magugulatin. Sensya na, ha? Sinubukan ko pa itong kausapin upang mapawi ang kaba na aking naramdaman. At tila epektibo nga ito dahil napanatag ako ng bagya. Kaya ipinagpatuloy ko pa ang aking pakikipagkaibigan. Miss, tagasan ka ba? Galing ka din ba dun sa may palaro kanina? Nasaan yung mga kasama mo? Saka sino ba yung pinunta mo dito? Saka... Yan, insekto. Ang ganda ng laro kanina, no? Miss, di mo na itatanong. May 4 kaming kalabaw, 3 hektaryang lupa, may 4 kaming baka. Saka, first honor ako eh. Nung kinder. Kasi nanay ko yung teacher namin eh. Miss, may syota ka na? Miss, Uy! Grabe naman to. Basahin mo kasi yung script mo. parang tanga eh. Pag ako mainis, babangga ako tong motor. Ay, bahala ka nga dyan. Hindi ito masyadong palaimik. Tanging matinis na pagpungisngis lamang ang aking naririnig mula sa may babaeng nasa aking likuran. Nawala naman ito sa akin dahil kaming dalawa lamang ang magkasama at wala din itong magagawa kundi ang magtiis kami sa bawat isa. Napadako na kami sa isang maliit na sityo at natatanaw ko ang ilang kakilala doon sa isang tindahan na kasulukuyang nakatambay at nag-iinuman. Kung kaya ay medyo mas nagminor pa ako ng takbo ng aking motor upang ipagyabang ang aking sakay.
na hindi nga ako nagkamali at natatawa na lamang dahil kitang-kita ko sa kanilang mga muka ang hindi maipintang reaksyon. Dahil ikaw ba naman ang may sakay ng napakagandang babae sa may likuran? Tiyak, ako ay kanilang pag-uusapan kinabukasan. Panis! Ngayon, sino ngayon ang totoong nanalo? Siyempre, yung may take out. O diba? Na ilang sandali pa, tingin ko ay malapit na ako sa amin. Kung kaya naisipan ko na itong muling tanungin. Miss, siya nga pala, tagasan ka ba? Para alam ko, saan kita ibababa, diba? Huwag kang mag-alala, hindi naman kita sisingilin eh. Pasensya ka na ha, kung makulit ako ha. Siyempre, alam mo na, gusto ko lang naman na chill. Mapanatag ka. At saka, medyo nag-aalala lang kasi ako, lalo kanina. Hindi ka ba natatakot? Ang dilim-dilim kaya dun sa may pwesto mo. Tapos, dun ka pa talaga sa may kanto ng sementeryo nakatayo. Iba rin trip mo, no? Kaya, ayun. Sorry talaga kanina, medyo tinakot mo ko ng konti eh. Oo, sige. Huwag ka na ulit sumagot. Siguro bungi ka, no? Biro lang, ha? Ano nga kasi? Sige. Ganito na lang, ha? Takin na lang kita. Hanggang doon sa may labasan. Ha? Okay? Please. Wala ka nga dyan. Pag ako mainis eh. Ibabanking-banking ko to. Siguro duling to. Di kaya magbasa ng script. Ngunit, tila yata, wala talaga itong planong makipag-usap. Kung kaya ikako, ay ituro na lamang niya kung saan ko ba siya dapat na ibababa. At pakiwari ko, na baka lamang ay inaantok na din ito dahil sa banayad na pagtakbo namin. Idagdag pa ang malamig na dampi ng sumasalubong na hangin. Ngunit tila huminto ang puso ko dahil sa aking biglang naalala kung saan ko nga ba ito naisakay. Doon sa may madilim na kanto kung saan dito ay may ilang kwento ng kababalaghan patungkol sa mga kakatuwang mga pangitain ayon sa aking mga kababayan. Nasa akin naman noon ay hindi ko ito lubos na pinaniniwalaan dahil isa lamang itong kwentong bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung bakit mas nadama ko ang malamig na pagyakap ng babae sa aking likuran. Sunod-sunod na kumabog ang aking dibdib. Naghahabol ng paghinga. Nanlalaki ang mga mata at halos hindi makapaniwala. Sapagkat nasa aking likuran ang isang babae na aking isinakay mula sa may madilim na Campo Santo. Pero mas lalo pa akong nangilabot nang aking silipin ang gilid ng salamin ng sinasakyan kong motor. Wala akong nakikitang babae sa aking likuran. Dahil dito, dala ng matinding takot, sumabog ang malakas na pagsigaw sa aking lalamunan at mahigpit na pinihit ang manibela saka matulin na pinaharurot ng takbo ang aking sinasakyang motor. Halos umiyak ang makina, kumakalampag sa bawat lubak ng daan. Walang tigil na parang mauubusan ng kalsada at sa aking pagmamadali. Nawalan ako ng kontrol sa sinasakyang motor at nakita ko ang aking kasasalpukan. Ang napakalaking panandang bato.
Rosmio! Magpreno ka! Preno! Hindi! Nang biglang muling nawala ang ilaw ng aking sinasakyan. Senyales na ang makina nito ay namatayan. Kung kaya naikabig ko ng pabalagbag ang manibela at nahiga ako sa may lupa. Sir Narrator, halos ilang segundo akong hindi bumangon. Pinapakiramdaman kung may anumang pinsala sa aking katawan. At nang makabuelo, ay dahan-dahan akong bumangon. Saka itinulak ang motor, papauwi na isang kanto na lamang ang pagitan sa aming kabahayan. Diyos ko po, anong ginawa mo sa may Ducati ko? At itinutulak mo ng papawi. Lululululo. Ducati? Anong Ducati? Kahit yung tatak nito, nakalagay. Rusi? Ay! Masagot-sagot ka pa, ha? Ay! At saka, anak ng... Ano to? Bakit may sipit-sipit ng mga sanga at puro putik? Ay! Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung humaharurot kanina. Yan ang napapala mo kakabarkada at puro inaatupag mo ay inuman. Puro kaalak. Oo! Ay! Ayusin mo yan. Oo! Ayusin mo. Ay! Teka, ito na nga eh. Oo! Anak ng... Ayan, tumabit pa. Sabi kasi yun tay. Pakalaki ng tiyan mo eh. Raulo ka talaga. Ay! Ako, puro gasgas na. Hindi ko na pong nagawa pang magpaliwanag o ikwento sa aking ama ang buong nangyari. Dahil alam ko naman na hindi ako nito paniniwalaan. Kung kaya ay tahimik ko na lamang itong sinunod. Kinabukasan, laman ako ng tawanan ng aking mga kababayan sapagkat nung gabi, ika daw ng ilan naming mga kakilala ay mukha daw akong tanga. Dahil nang mapadaan daw ako sa kanilang harapan doon sa may isang tindahan, ay pangiti-ngiti pa daw ako at tumataas ang kilay na inaakala na ako daw ay galing na naman sa isang inuman. Ngunit, inayaan ko na lamang silang lahat sa kanilang pagtatawanan. Dahil alam ko sa aking sarili na mas pagtatawanan lamang nila ako kung aking ikukwento pa ang totoong nangyari tungkol sa babaeng aking isinakay doon sa may kanto ng sementeryo. Sir Narrator, hindi pa po dito nagtatapos ang aking kwento dahil makalipas ang ilang araw, palagi na po akong nakakarinig ng mahihinang pagkatok sa may pintuan ng aking kwarto. Nasa tuwing akin naman itong pagbubuksan, ay tanging malamig na hangin lamang ang sumasalubong sa may pagbukas ng pintuan na hindi nagmimintis na dalawin akong muli sa aking panaginip ng mga eksaktong tagpo noong gabi sa may kanto ng sementeryo. Paulit-ulit at maririnig ang napakalamig at malalim na pagsigaw ng isang babae. Eto na lamang po muna sa ngayon, Sir Kulas. At kung papalarin, sana ay maitampok mo pang muli ang ilan sa aking mga kwento. At ikaw na din ang bahala sa lahat. Lubos na humahanga at nagpapasalamat, Marcelo Liboon. Mga kaibigan,
Kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking tulong po ang pagpindot ng like, pag-subscribe, at kung may labis na oras, ay iwan natin ang makabuluhang komento na sa pamamagitan nito ay ating pang maipagpapatuloy ang kulitan sa bago nating tambayan dito po sa may Tagalog Horror Classics. Maliit na bagay lamang po pero malaking bagay para sa mga tulad naming maliliit na channel at uunahan ko na po. Maraming salamat po. Babalik pa rin naman po tayo dun sa may kabila at may a-upload pa rin naman tayo dun. Iniisipan ko pa nga kung papaano eh. Upload tayo ng mga tulad ng namimigay tayo ng sapatos na magkaiba ang sukat, pati yung design. Bala ko nga dito eh. Dito natin ilapag ang mga series. Tapos, sa may Pinoy Horror Encounters naman yung mga tulad nito, short stories o full story. Sa may kabila, para matik. At kasarapan pa nun, wala nang abala ng ads. Diba? Ang saya nun eh. Tuloy-tuloy lang. O siya mga kaibigan, iba yung pag-iingat po sa lahat. Manatili tayong positibo sa buhay, malusog at malayo sa peligro. Marami pong salamat at magpapasalamat pa po muli. This is Kulas from Pinoy Horror Encounters na nagsasabing, kahit tayo man ay walang-wala, huwag tayong maging maramot sa ating kapwa dahil mas alam natin ang pakiramdam nung tayo ang nasa may ibaba. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace.